Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga igsoon, ako kamong i-welcome sa akong kauban sa buhat. Usa siya ka CFD sa Diocese of Tagbilaran. Unya, head na mo ni sa case officer sa Deliverance Minister sa St. Michael the Archangel Healing and Deliverance and Exorcism. Ubos sa ministry ni Father Darwin. Ministry sa Diyos nga gihatag ni Father Darwin. No other than Brother Sherwin Pakot. Okay, so mayong gabi sa tanan. So naay announcement dere nga ako no tay pangumpisal dere na bako kahibaw asa inyong confessional box. So naade ko no. Okay. So before ko mag-start, so mohimo sa taog short prayer. Lingkod lang mo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus Christ, our Lord and God, we ask Thee to render all spirits impotent, paralyzed, and ineffective, in attempting to take revenge against any one of us, our families, friends, communities, those who pray for us and their family members, or anyone associated with us. We ask Thee to bind all evil spirits, all powers in the air, the water, the ground, the fire, the underground, or wherever they exercise their powers, any satanic forces in nature, and any and all emissaries of satanic headquarters. We ask Thee to bind with Thy precious blood all of the attributes, aspects, and characteristics, interactions, communications, and deceitful games of the evil spirits. We ask Thee to break any and all bonds, ties, and attachment. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, once again, mayong gabi yung tanan. So, ang akong topic is demonic attack. Ilang gihatag na ko nga topic. So, na pangutana, ako na nang ilaktod kay gamay raman ang atong time. Ang pangutana karon, how does the extraordinary action of the devil enter our life? So, ngano man nga dili man day unta ta maatake sa yawa directly, pero nganong daghan man nato karon nadutlan. Kay kini lang among office sa Tagbilaran, sa Diocese of Tagbilaran, daghang mga to dito. Makaingon gyud mi nga ning increase gyud ang number sa mga tao nga giatake sa daotang espiritu. So ngano kaha? O labi na sa mga wala pag yun, mga first time, wala pa makadungog sukad. So ato ning hisgutan. Ang number one gyud nga rason nganong ang yawa makasod sa tong kinabuhi, a habitual, unrepented, gravely sinful lifestyle. Mayroon kag habitual, unrepented. Ito pa, kanabang kanunay tangaway naata sa usa ka sitwasyon nga naglunang ta sa grabe nga sala. Sinful lifestyle. Usa may mga example ani mga gravely sinful lifestyle. Daghang nagtuo nga kining way kasal, puyo lang o di ba kasal sa banig. Daghan nagtuo na to ana nga normal ra na. Daghan nga dili wala na to na giseryoso.
Mao nga daghan mig mga cases nga nakasud yun ang yawa silang kinabuhi tungod kay wala sila makasal. Nga laing example kining nagamit og artificial contraceptive. So kung naamang gani mga medical practitioners dire, mga doktor, midwife, palihog, barugin ninyo ang inyong pagkakatoliko. Barugin ninyo inyong pagkakatoliko, ayaw ninyo i-promote sa inyong sa mga tao ang paggamit sa artificial contraceptive. Kung doon na tayo angay i-promote, unsa man ang natural family planning. Labi na nang gitawag og Billings ovulation method. So kana siya, dili siya makadaot sa kalag, dili makadaot sa lawas. Mo na nga, usa na mga seryoso na nga butang. Lain pa, kining serious homosexuality. Ang pagka-homosexual, muangay so kamukiay, dili gyud na siya dili ta makahukom ana nga unsaon tag sukad pagkabata mukiay so ka. Ang sala lang ana kung makighilawas na ta. Kung ang laki makikhilawas sa isig kalaki o ang babae makikhilawas sa isig kababay, na diha ang sala. Ingon nga sala usab nga makikhilawas ka sa di imong asawa. Lain. Uso na karon kining fornication o premarital sex. Ana lang, tilaw-tilaw lang, maunay usa sa mga doorway nga makasud ang yawa. Ikaduha, deep emotional trauma leading to hatred, anger, and unforgiveness. So katuding mga tao nga naa sa pagdumot. Magbantay ta ha. Usa sa mga signs sa demonic attack di ay kining obsessive remembrance of past hurts. Kanunay magbalik-balik sa atong memory ang mga sakit nga kagahapon. Kay ang yawa di ay pwede niyang i-attack ang atong memory, ang atong emotion o ang atong imagination. Mao na nga basta under attack of the devil na ta, kung ang yawa naa na siya'y access sa atong memory, pahinumduman ta niya kanunay sa mga tao nga nakapasakit nato aron dili ta makapasaylo. Mao na magbantay ta kini diayng hatred o kaning anger, kaning unforgiveness. Usa gyud ni sa mga basta ang amo ganing cases inig-interview na mo na gani siya pagdumot. Mura gyud mig mabug-atan gyud may anak nga cases kay taas gyud na siya nga proseso. Gani nay mga kaso nga wa mauli kay dili sila kanang wa nila gi-give up ang unforgiveness sa ilang kasing-kasing. Unsaon man ni Brad, lisod man kayo pagpasaylo. Pasayloon kan ako ni Brad nga gikabit niya akong bana, ipabarang pamangahain na unta ni. So ingan forgiveness is a choice. Kanay uban nga gahuwat bitaw ta nga ang forgiveness para nato is feelings lang siya. Kung maghuwat ta nga anus amo kalma ang atong gibate, di ta kapasaylo. Forgiveness is a choice. Bisag bugat sa imong buot kay kini kabubuton sa Ginoo. Mo decide ko Lord, pilion ako ang pagpasaylo. Sa diha nga mo decide ta nga pasayloon nato ang mga nakapasakit nato, ang Ginoo muhatag og grasya. Mao na forgiveness is a grace. Ang grasya sa Ginoo mao na siya'y muhimo sa process aron ta makapasaylo. Pero kung di na ito pangayoon sa Ginoo nga tabangi ko Ginoo nga makapasaylo ko, mubalik na lang si Kristo o mamatay na lang ta, di kita kapasaylo. Muna, importante kayo ang forgiveness. Sunod, direct contact or communication with the preternatural world through occult third eye. So kini ding mga tao nga 24/7 open ang third eye, peligro na siya. Ayaw gyud mo ka matawag na to, ayaw mo ka proud nga open ang inyong third eye. Ato nang iskutan ron taud nganong ma-open ang third eye. Next, the administration of pagan rituals over a person or the multiple exposure with the occult or new age practices. So kini di ang sige tag
adtog mga albularyo, sige tag-adtog mga tambalan, o ga-practice tag pranic healing, yoga, energy healing. Nagsuot ta ng gitawag og quantum necklace kay matod pa mo absorb kuno nag positive energy. Kay kanagong energy healing, naana sila pagtuo kining New Age practices ba? Naana sila pagtuo nga kining atong lawas na kunoy mga energy ana nga kinahanglan kuno nga mabalance na siya. Mao na nga naay abnormality sa flow sa energy. Actually, kanang mga New Age practices, wala na gisuportaran sa siyensya. Wala na siya scientific basis. Theory lang na siya. Unya ang peligro ana kay maghisgot na gani kag mga master, mga imaginary friend, peligro na demonyo na gyud ang atong na communicate. So mo nga maka-enter ang yawa sa atong kinabuhi. So arita kana day pong balay, ngano nga atong mga balay ma-infested man. Tungod kay naay mga pagan and satanic rituals and practices were done in the area or the object were used in pagan or satanic rituals. Diha sa 1 Corinto 10:20, ningingon si San Pablo nga ang buot kong ipasabot nga ang mga halad nga gihimo diha sa pagano nga halaran, gihalad nga to sa mga yawa og dili sa Dios. Og dili ako buot nga makighiusa kamo sa mga yawa. So mao day na nga tungod ani nga ministry, diha pa ko naka-amgo abin ako ng mga padugo, mga occult practices og sa bukid lang na. Naaman day po na sa syudad. Daghan. Kaya daghan mang taga Cebu nga nasa puyo sa syudad, pasyente na mo dito. So kini di ang hilig ta ng mga rituals, ipanglubong na to ng mga sinsilyo, inigtukod sa balay. Hilig tong pangingon ni Padre ganiha nga mga pungsoy, mga manikiniko, tong iring nga kamay-kamay. Kana siya maunay makakos og infestation sa lugar. Ikaduha, nganong ma-infested ang lugar? Grievous sin done in the area, sexual perversion or violence. So ang usa ka panimalay daay nga naghari ang sala. For example, way mga kasal, ang mga anak pod utro pong way kasal nang gidag bae, gapuli-puli og dag bae, way uso kasal. Usa sa mga cases na mo sa Tagbilaran, kini siya nga pamilya. Ang iyang mga anak halos tanan gaipon-ipon. Ning abot sa punto nga na-infested ang ilang balay, isa siyang mga anak naghikog. Og tuod man giadto ni Father Darwin ang maong area, misahan unya gi-exercise. Ning ladlad gyud. Mo to nga dili lang kay ang iyang mga anak, apil ang ilang mga paryente ning react. So naay yawa na muyo sa maong area. Tungod kay nahabit na sa ilang pamilya kining sexual kaning usa na mga sexual sin. Ginormalize ra ang pakighilawas nga way kasal. Once kani ang usa ka pamilya ang bana mangulata og asawa, naay violence ba? Gubot kay na nga pagpuyo, sigig away, sigig panangpit og yawa, makakos na siya og demonic infestation. Muna nga, bantayan na to na mga igsoon. Arita, how does one prevent extraordinary intrusion? Unsaon na to ni pag-prevent, nga di ta madutlan. Number 1, we must be in the state of grace. Kinahanglang mo balik ta sa grasya sa Ginoo, diha sa mga sakramento. Dahil nangutana, tingali na po pangutana niyo, unsaon man na mo brad, kami nga mga way kasal, pwede ba may makadeliverance sa mga sakop sa balay nga giatake? Ang tubag yod, kung ang deliverance prayer nga atong gigamit, kanang direct command, di yod na pwede. Kay dili ta makadirektag pahawa sa yawa kung kauban ta sa yawa. No, yun ay kamaturan. Yabi ta may pasyente, nag-deliverance ang amahan, kada crucifix siya, pahawa sa tanas. Nibog kung sa gitubag sa yawa, hilom, palahubog kang dako, mubalhin, hinoon minimoron. Pero abi ninyo, kaluoy sa Ginoo, maotoy nakapausab
sa iyang amahan. Nganing biya siya siyang bisyo sa pagkapalahubog. Kay giingnan masayawa, mubalhin minimo. Ikaw ra ba mawa ka sa imong kaugalingon ug mahubog ka? Kabantay ka? Mawa ka sa imong kaugalingon ug kanang mahubog ka. Mo na gitawag og temporary possession. Gibaharan siya siyawa. Gusto ka og permanent na. O to na hadlok ang amahan naghinulsol. So mo na nga dili kita pwede maka-direct command kung wala tay spiritual authority. Mo na we must be in the state of grace. Pero kamong mga niya din karon, for example, naamoy sakop sa pamilya nga giatake. Unya wala mo'y kasal. Ang inyong himuon is intercessory prayer. Instead nga mo direct command ta sa yawa, mo direkta tagpangayo sa Ginoo, Lord, help me. Tabangi ang akong anak. Ang pinaka-effective nga prayer gyud kung naay mayawaan, ang santos nga rosaryo o ang chaplet sa divine mercy. Maunay among i-promote buhatan na ninyo. Kay kami bitaw og maglisod na miskaso, magrosaryo mi maulian man ang pasyente. Unya og magrosaryo ta, ayaw pod mo singka. Amana mo nga nasa langit, ngano mo singka man ka nga ang Ginoo may atong gipangayuan. Mura mag-atong gipahawa ang Ginoo. No? Chill lang. Ayaw mag-relax lang yun. Kay ang yawa di ay, mugara na siya kung magpakita ka nga nagpanik ka. Mahadlo ka, mugara na. Mo bitaw na, kana bitawng, ang yawa, mugara nagdaghang tawo, unya mugara po na nga ang ning administer sa iya na hadlok. Mo na nga, og naay mag-react, i-isolate yun na siya, mukalma. Pero kung pasagdan ra na diha sa crowd, makusgan na siya samot. Kay gusto man na siyang ma-center of attraction. So mo to ang una, nga kinahanglan na ata sa state of grace. Ikaduha, i-renounce na to, tanan na to mga pagtuog buhat nga dili iya sa Ginoo. Karon, kanang inyong pag-surrender sa inyong habak, kanang inyong pagkumpisal, kung inyo na nang gikumpisal, ayaw na ninyo balik ka. Importante dahil kaayo kining true repentance. Kining tinud-anay nga paghinulsol. O kining tinud-anay nga paghinulsol, grasya na sa Ginoo. Mong angay na tong pangayoon. Kay kung mukumpisal ta, nga wa magtangag og paghinulsol, moingon ka sa pare, Pader, nangabit ko. Gitagaan kag absolution sa pare. O sige, napasaylo na ka. I absolve you from all your sins. I-absolve na ka. Paghuman sa kumpisal, pag human imong ampo sa imong penitensya, tuaman gihapon lagi kaning ipon sa imong kabit. So dili na tinuod nga paghinulsol. For example, mga politiko, og naay mga politiko ninyo dire karon nga nangawat kwarta sa gobyerno. Kung tinuod mo nga naghinulsol, dili enough nga igo ra mo nang umpisal nga inyong gikurakot ang pundo sa gobyerno. Iuli ang inyong kinawat. Lain pa. Kana bitawng pagpanglupig sa atong mga trabahante. Wala paghatag og eksaktong suhol nila. Usa na kadakong inhustisya. Kay kitang mga Pinoy, ug magkadugay ta sa atong trabaho, ang trabaho ray mo increase, pero ang sweldo wa. Mao na hunungon na to ning inhustisya. Mao bitaw nay mga dato, mga kwartahan mo ato sa office kay giharas ko no ang ilang property, giharas ko no ang ilang source of income. Matong atong i-check, nagpractice ba kag hustisya? Naghatag ba kag eksaktong suhol? Kay basin unya og pamilion nimo tong mga trabahante nimong way mga grado nga di kailag kwarta kay aron 50 pesos ray adlaw. 50 pesos ay adlaw na kay naa may gireng. Utro po kang naay gireng. Mao na nga kana bitaw mga taong kuwang-kuwang, kuwag pangisip, way grado, ug ato nang patrabahoon og hago kayo, angay na silang hatagan og sobra nga suhol. Kay kana pay kuwang-kuwang, musamot ka kuwang-kuwang. Mao na importante nga ma-realize nato mga igsoon, mag-practice tag justice. Kung pananglit naghinulsol naman kahata, na nangilog tagdi atong yuta, kinabay mga yuta, di ba naaman na imuhon? Kanang muhon, wa man unta na itiil, pero manglakaw.
Nganong mga laog ug yuta nga na dinhi karon, palihog iuli ng inyong yuta nga inilog kung tinud-anay mong naghinulsol. Mauna siya. Kay kung dili nato na buhaton, dili mahitabo nga mobiya ang yawa, kay naaman siya ning tago sa atong kabubuton. Naa siya sa atong free will ning tago. Then, mag-practice tag mga Christian virtues. Ug garbuso ta, magpaubos. Ug hakog ta, kanang greed, the virtue of generosity. Unya kini bitaw pagkamanggihatagon mga igsoon. Unsa may angay ito buhaton ani? Kini pagkamanggihatagon ug muhatag ta kanang tarong. Ug muhatag ta sa uban kanang mahimuslan. Ningingon ang pare magtampo tag mga sinina nga wa na ninyo magamit kay atong ihatag sa mga nabiktima sa bagyo. Nganong muhatag man ka og short nga way bilahan? Unya naay ning donate og sinina Buda sa kasal. Kinsa man kuno buanga magbuda. Mga brief nga way garter, mga muhatag man ganig pagkaon, gamols nagsugod, amadaha pa ni. O day hotdog, day pansit nga nabaho nagsugod, okay ra. The virtue of generosity, pagkamanghihatagon, nya envy. Natay kasina, mag-practice tag brotherly love. Unsaon man nato pag-diagnose ang atong kaugalingon nga kitang ani adin karon, masinahon ta. Ang tao nga naay kasina di ay hilabtanon gyud na. Ang tao nga kusog manghilabot, simptomas na siya sa envy o kasina. Kay ang kasina kusog na manghilabot. Unsay mga symptom nga na ako'y kasina? Every time gani nga sakitan ko sa kalampusan sa akong silingan, kasina na. Una gani mo appreciate sa imong silingan, gwapa lagi na yang anak no, gwapa ko, igat, bigaon. Di ta ka-appreciate. Unya, bagog balay. Wow, nindutan naman mo balay. Ag nasina pong silingan. Ay sos, o pa po na mo mangabit anang tiguwang. Ay, po na madato. Ug pananglit natay silingan nga nadato pinagig pagpanglimbong. Pinaagi og binuang. Ato nang iampo. Nga di ta masina. Dili ta maibog, haya-haya, oy sana all, nakakabit og apam. Di ba naingon ana, uso na karon nga manguyab ang asawa og pariner, unya muari man ang pariner sa Pilipinas, gisabot agbana dong ug muari hong uyab nga pariner atong ipalakaw nga igsuon ta ha. Unsa gipangutana agbana, pre, ning sugot po ka pre nga gingana ka sa imong asawa, okay ra pre kay livelihood ba na? Pastilan. Maunay moral disorder sa atong society. Maunay angay natong hinulsulan, bag-uhon ang atong kinabuhi. Then, mugamit ta sa mga sacramentals. Muduol ta sa mga sakramento, mugamit ta sa mga sacramentals. Kanay uban, Brad Sherwin, ingon kag epektibo ning nang uwil, epektibo ning krusipiho, makapalayas og yawa, wa man lagi ko mauli eh. Ang pangutana, nakapasaylo na ba ka sa imong kontra? Giuli na bang imong kinawat? Iuli sa nang imong asawa nga di imo. Hunungan ng pagpanglibak, hunungan ng pagpamalikas. Kanang milhan man nimo ng mga himalikas, paampuon nimo na kanang mga ana sa mga meeting bitaw, ikaw may napilian nga ikaw may opening prayer, Ginoo, tabangi mi nga kining among zawang kapudungan. Oh, giapil pa sulog zawa. Ka kining among zawang kapudungan kuan unta ni kay nahabit naman ang pagpamalikas. Mo na magbantay ta kining pagpamalikas. Sa sunod, unsa man ning occult? Ako ning hisgutan gamay ning word nga occultismo. Ang occult ay mga igsoon,
In the context of the ministry of spiritual liberation and exorcism, the occult means power that are not supernatural, not from God, nor natural, not from man or his world, but preternatural, demonic. So unsaon man nato pag-ila nga naa kay occult power. Kay karon ra ba daghang mga tao nga murag nasikat kay naa kunoy gift of healing. Mao na bantayan nato ning mga healers. Kining naay mga gift of healing. Kinahanglan i-check na nato kung dili ba na occult in origin. Usa sa mga sign nga kanang tawhana na ay occult power kung ang iyang gahom sa pagpanambal gipasa. Kung nakadawat mo pasalod karon, mauna nay occult. Kay di man matigbak ang imong nanay ug di nimo dawatan na doy maluoy ka. Ikaduha, kini deng gift of healing nga gikan sa Ginoo. Libre na nga gasa, dili na pangayoon. Unya kasagaran ihatag ni sa Ginoo sa mga tao nga naa na sa Christian perfection. Dato pa, nasa level of sanctity, unitive level. Mato pa ni Saint Teresa of Avila, kung ang tao makaabot na siya sa fifth mansion sa iyang spirituality, habog na ang iyang spiritualidad sa kabahin, relasyon sa Ginoo, makasinati siya aning mga extraordinary graces, gift of tongue, gift of healing, gift of vision, sa bilocation. Hato pa di ay, muagi pagyud kaunag, usa kanang struggle, nga maangkon na siya. Sa to pa di ay, adili na siya maangkon, walay contribution ang tao, ana, gasa na sa Ginoo. Karon, kay gasa na sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo nimo nga libre. Sa dakong kasayon. Abi ninyo, naatoy albularyo dito sa Bohol, banggiitang albularyo, namatay na ron. Tulo to ang istorya sa iyang kinabuhi. Nganong nahimo siyang banggiitang albularyo? Gauwan kuno to, gabasak sila, gatanom sa basak. Gauwan man, nanilong sila sa kining punuan sa kahoy, kay dili man po tantong kusog ang uwan. Samtang nanilong sila sa punuan sa kahoy, naigo sila kilat ulite. Patay ang iyang duha ka kauban, siya ray buhi. Ug tungod adto, nahimo na siyang healer, albularyo. Ang Ginoo ug muhatag og gasa dili ipaagig kilat. Mao na magbantay ta kay kung muduol ta ni kana bitawng mga tinuod gyud nga gigasahan sa yawa og gahom sa pagpanambal, ang effect gyud ana sa taong natambalan grabe gyud ka fatal. Nakahatag gyud na very dangerous gyud na kayo. Kay ang yawa dili na muhatag og serbisyo nga libre. Ibutang ta na kay grabe nga sakit, naulian ka kay gitambalan kang tawhana, nan karon nakautang ka og kaayuhan sa espiritu nga naghatag niya gahom. Mao na moabot ang panahon, maka-experience na kag mga difficulties, blockage. Di nakakasabot sa dagan sa imong kinabuhi. Mura kag nagsawod og tubig sa sudlanan nga buslot, sigig paningkamot way abot. Nay mga sakit nga mutungha laing sakit. Way kaayuhan sa ubang mga sakit, way findings. Mao na siya'y effect. So mao na magbantay ta na nga lain pa nga demonic openings is kining third eye. So ngano man nga ang third eye ma-develop man siya. Occult third eye. Third eye is fundamentally open by, number 1, occult means. That is through communication with preternatural beings. So kana diay nagduwa kag spirit of the glass, spirit of the coins, o ning sod kag menteryo kay nag-ghost hunting. Kana siya, kana bitawng gi-desire nimo nga makakita kag espiritu. Gi-desire nimo nga makabaton kag extraordinary power. Ang evil spirit nga gitawag og spirit of divination maunay musakay. Mao na nga once nga ma-possess ganing isang tao nga open ang third eye, na kinahanglan yun na siya series of exorcism. Taas kaayo ang proseso ana. Lain pa,
It can also be transmitted through the bloodline of direct ancestors. So kung kaliwat kag mamamarang, yung lolo mamamarang, manglumay, na isang David, so mao na nga, okay. Ningsiga na ko, no? Kusog manggod mo mga tawa. Mo ningsiga na ko, no? Mo nang paungon sa kadiyo. Ang inyong naong. Wako kay bawa na. Okay, padayon ta. Occult third eye. Una, ang occult, ang occult third eye, madawat na to kung gipangayo. Ikaduha, bloodline, transmitted. Okay. Unsa may timailhan nga kanang imong third eye is transmitted. Gikan sa napasa o inherited. Every time di ay nga magrosaryo ka, mosimba ka, mosakit gani ang imong agtang, unya mo bugat ang imong abaga, unya makakita kag mga espiritu, timaan na nga ang imong third eye is inherited. Lain pang rason nganong ma-open ang third eye, kining by consecration. Kay sa bata pa, ang imong mama hilig mo adtog albularyo. Kay di man lagi mabuntes, sa unsaon tulo na takatuig gaipon wa man jud mo buntes, ning adtog albularyo gihimulsuhan. Oy, hiwi man imong matres, nalubag man. Maong hiluton. Magpahilot ka dito sa usa ka tawo nga napoy gift of kanang divination. Kay makatagda man siya sa imong sakit nga wanay agig ultrasound. Unya pagkatao sa bata, na ay mga ritual himuon, pagpulsirasag puwa, o mag-birthday, butangan na tog dugo sa manok ang agtang. Kana siya, consecration, ipanghabakan na to, mo na makakos o ma-open na yan third eye. Gani, isa sa mga bag-o nga kaso na mo. Natinga ang ginikanan, kay ang ilang anak, wa nila tudluig binuang, tarong man unta kuno sila mga kalmado man unta kuno mga igsuon sila kuno di man kuno sila mag-away nga mamalikas, pero tinga sila sa ilang anak kay lahi og batasan. Ningon agamahan libog ko nihong anak brad kay liwat kay nakugnaw, pero ang batasan ning liwat sa silingan. Mo na nga naglibog sila sa batasan sa ilang bata nga wa sila kasabot. Mo to pag adto sa office na possess di ay ang iyang bata. Tungod kay sa bata pa daghag mga ritual kay sakit dali man kuno masakit nga bata. Jadi mo tog doktor every time masakit iatog albularyo, taihop dito, taihop dire. Mao na nga na-possess ang iyang anak pag edad og 15 years old. So mo na nga magbantay ta ana mga igsuon. Nya kani pong mga demonic games, ayaw mo kumpiyansa. Tong giingon kaganihan ni Brad Kaloy nga ML, dili la kay ML. Tanan nga mga magbantay ta sa mga salida nga atong gitan-aw. Unsaon man nato pag ila nga demonic ang isa ka salida nga atong gitan-aw, bisan pag dili na violence, dili na horror. Kung bisag drama na siya, kung wala gani moral lesson nga makuha sa maong salida, peligro gyud na, dangerous gyud na sa ning tan-aw. Kanang mo tan-aw kag bold o pornography, unsa may moral lesson ana? Nag-inspired na nato nga okay ra day mag-unay igsuon, okay ra day mag-unay sa jang stepmother, okay ra day ay mag-unay igagaw, naaman sa salida. Tanan nga mga salida nga wala mag-promote og Christian values, mga Christian nga mga pagtulunan, makonsider na siya nga dangerous. Mo na nga dili tangay magpaulipon anang mga salidaha. Unya lain pa ang atake sa yawa karon di ay
is number one gyud nga gusto niyang gubon ang pamilya. Kinahanglan tang makahibaw unsay plano ni Satanas. Na unsa may mga plano sa yawa di ay. Mao ni ha, ang plano sa yawa gyud sa atong kalibutan, number one, destroy the family. Mo nang i-protect na to ang atong pamilya nga magpaduol ta sa Ginoo. Kung huyang gani ang foundation sa pagtuo sa pamilya, madugay ug madali, makasinati gyud tag demonic harassment. Datoy cases gahikog ang bata. Unya kini mga ginikanan moingon nga asa man ko dapitan nagkuwang. Gi-provide nako tanan. Asa man may dapita gakuwang nga ning attempt magkaghikog. Pagpangutana pa, tigsimba ba mo kara Domingo? Ang mama ray tigsimba. Ang papa di ay musimba mampudpud og mapugos. Mao day na nga asa dapita gakuwang kay wa makatudlo og mga maayong pagtulunan sa mga anak. Di ba ikatulo o ikaupat na pangutana rito sa kasal? Di ba una pangutana, tampulana, may anhi ka ba? O ba si mong kabuto na? O ba, oo padre, di imo ba siyang dawaton ng imong bana? Oo padre, ba manay mga pangutana? Naay pangutana na, dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Oo padre, pero ning tando lang daig oo aron madali kay aron makakaon na ta. Mauna nga kana siya kung supako na to na nakalapas ta kay kana dayang sins against oath kana bang nanumpa ta atubangan sa Ginoo nga ang Ginoo atong gihimong saksi sa atong panumpa gigamit nato ang ngan sa Ginoo sa maong saad na atubangan sa pare atubangan sa daghang mga tao unya karon dawaton man ka ang mga anak nga gihatag sa Dios pero nganong galamoy magkag-pills pag Lunes usa ka pills. Pagka-ugma, Martes, pills yapon. Pagka-Merkules, hangtod, Sabado, Domingo, kara adlaw, ga pills. Inig ka Domingo, musimba, inig kalawat, maoy unang mulinya, dakog nga. Maglibog pa ng pare, kay inig lawas ni Kristo, mo anak pa sa kamot, mo nga pa, mo namingon na pare, dine in o take out? Ingani ha, gatumar og pills, gapasuksok og ayode, kay dili gustong modawat sa kinabuhi. Mao to nay rason, gi-prevent ang kinabuhi. Pero ni ay pagpakaron ingnon nga nahitabo. Kay di gustong modawat sa kinabuhi, pero inig kalawat munganga kay mukaon sapan sa kinabuhi. Di ba dakong hypocrisy? Dako ng pagpanamastamas, not destroy the family. Gubuon niya ang pamilya. Magbantay ta na kay ang yawa, nga atake na gyud sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Mao bitaw na balikon ako nga ang talk ni sa una, bahala gabalik-balik na ni para ninyong mga followers. Ang usa ka bana nga irresponsable, mamahimo ng tunglo sa pamilya. Ug ang usa ka asawa nga dominante, kusog mangander og bana. Dili mo'y haligi, pero isang tingog mo'y masunod, mamahimo ng tunglo sa pamilya. Dito man tayo sa Turel o sa Panabo, pag-talk na ko dito, nga kanang mga asawa, nga dominante, kusog, mangander og bana, tunglo na sa pamilya, na makpak ag mga bana. Kana brad, sige brad, bumbahi brad. Mura bitog nakakitag kakampi. Unya, kining mga anak, dapat magmasinugtanon ta sa atong mga ginikanan. Pero sad to say, daghang ginikanan, ilang sugo, ilang sugot. Daghang mga batanon karon nga di na mo tahod og authority sa ginikanan. Pero ngano man kahapon na, basin pod og naapod tay pagkuwang. Kay tulo ka sala sa ginikanan, una, too much harshness. Sobra ka higpit, sobra ka istrikto. Grabe ka salbahes. Na ug mga saba sa anak,
itunong og ting panihapon. Kay aron di mukaon. Kay nganuman, kay aron ang sudan sa panihapon, isudan pagpamahaw. Teknik di ay. Kaya na may mga bata nga og kasab-an di na ganahan mo kaon. Okay, ragdi mo kaon kay aron na patay sudag pamahaw. Too much harshness, ikaduha too much indulgence. Sobra ra kaayo ta muhatag. Sobra ra ka pinangga. Ug moingon ganig way kwarta, dili kay wa koy kwarta o di ay 50. Dili ka consistent sa imong balaod. Ikatulo, kinig yung ang atong gisenter is ang materialism. Ang material nga butang, nahikalimot nga ang atong mga anak na ay kalag. Muna tudluin ninyo nagpangadji. Kay dito sa Valencia, 15 anyos nga dalaga gihatod og ambulansya sa opisina ni Padre Darwin kay na-possess. Nganong nayawaan ang maong 15 years old nga dalaga kay sa iyang pagka 15 anyos wala pas iya maka first communion. Kaya nga naman, ang ginikanan, busy sa pagpangitag kwarta. Magbantay ta na. Sunod nga, plano sa yawa, attack the church. Atakihon sa yawa ang simbahan. Sa unsa nga paagi, iyang gubon ang vocation. Muna nga, ugikan ka sa gubot na pamilya, guba ay mong pamilya, dako yung pugpuruhan, nga makatampo ka sa pagkaguba sa katilingban. Arita, attack the church. Unsaon na to pag-ila nga kining tawhana ahinte sa yawa para maguba ang simbahan. Ang presensya sa yawa di ay mukos na siyag division, pagkabahin-bahin. Ibutang ta sa grupos mga liminister, sa choir, katekista, unsaon na to pag-ila nga naamoy miyembro nga ahinte sa yawa para maguba ang simbahan. Naagani mo'y kauban, bisag di presidente, murag presidente. Kana bang ipasigarpog yun iyang kaugalingon ba? Gustog iyang tingog maoy matuman. Na di mo'y presidente. Mo overpower sa pare, musukol sa pare, makakos og division. Ug mag-meeting, maoy makalangan, dugay mahuman ang meeting, kay kusog mo tingog, way hinungdan ra ba? Pero mo absent, malipay, hay, salamat, malinawon na itong pundok. Iampo na ninyo, kay nazo na yawa ng sakay. Kay ang presensya sa yawa, mukos na siya division, pagkabahin-bahin. Muhaling o kasamok. Ikaduha, ang presensya sa yawa, muguba sa atong bukasyon. Mo na pangutanon to atong kaugalingon, unsa man ko nga klase sa pagkatao, wa ba ko makatampo sa uban nga maguba ang iyang Christian vocation. Mo na magbantay ta aning mga babae nga ning angay sa pare. Kay kining mga babae nga ning angay sa pare, magbilangkad-bilangkad atubangan sa pare, kay nangandoy nga paangkan sa pare, iya gyud na sa yawa. Kaya nga naman, aron maguba ang bukasyon sa pagkapare. Unsay mahitabo kung pananglit ang inyong pare na ay kabit. Mabugnaw ang pagtuo sa mga tao ug daghang mubatikos sa simbahan. Daghang manamastama sa pagtuo, mubalhin og laing relihiyon tungod sa maong binuhatan sa usa ka bigaon nga babae. Muna, attack the church. Moingon man po ning uban, ngano man po ning pare, nga mapatintal man po. Mulusot man po. Sunod, destroy the faith. Gubon sa yawa ang atong pagtuo. Muna, daghang nanungha ron, mga uhong. 50,000 na, 50,000 ka mga Christian denomination, nang ngangkon nga sila kuno'y tinuod, ug sila'y makaluwas. Unang atake sa simbahang Katoliko, kamong mga Katoliko, iya mo sa yawa. Kung tinuod nga kaming mga Katoliko, mga yawa me, nga numan, nga ari man mo mang-recruit na mo. Muangay day mugnay mga yawa mo apil sa inyong grupo. Di ba? Mga yawa, kuno ta. Kung sa ari mang-recruit na to.
Binuang naman ang kalaki. Amass an army of followers. Gusto sa yawa nga makabaton siya daghang mga sumusunod. Tanawo na to ang Facebook. Nga bitaw na nga, kini bitaw punto por punto ni Padre Darwin. Lingaw-lingaw rarabanin niya. Panahon sa pandemic. Nga wahibaw nga, ingon ani na day ka lapad ang natabangan sa evangelization. So nahimo siyang matawag na to ba nga counter-attack pod nining mga influencer, social media influencer nga nag-atake sa atong simbahan. Nagguba sa atong pagtuo. Then, replace Christian values with agenda of death. Kung sa may pasabot anang replace Christian values with the agenda of death, appeal na ng contraceptive, abortion, divorce, sa nag-promote og immorality instead sa pagtuong Katoliko. Spread conflict, confusion, and violence. So, mao din kining nahitabo sa tong kalibutan karon, kung nakatampo ta aning pagkaguba sa pamilya, giatake na to ang simbahan, nakatampo ta pagkaguba sa pagtuo, naka-create tag conflict, confusion, or violence, nan karon kita ang nahimong instrumento nga matuman ang plano sa yawa. So karon usa itong buhaton, mupili ta kung asa ta nga gingharian. Duha ra ka gingharian nga angay na tong pilian, gingharian sa kangitngit, gingharian sa kahayag. Dili pwedeng independente. Nabito may kaso, taga California. Napossess man siya, pero ang iyang kuan tungod sa mga new age bitaw nga practices, para niya waya mo'y yawa, dili dautan ang yawa. Mo na iyang gusto nga gusto ko brad tabangi ko ninyo nga magkaamigo si Kristo o si Satanas. Maoy iyang rason nga ning uli siya Pilipinas kay ang iya kunong misyon unsaon niya nga magkaamigo si Kristo o si Satanas. Di na mahitabo. 2 Corintios 6:13 hangtod sa 14, dili gayod magkahiusa ang kangitngit o ang kahayag o dili gayod magkahiusa si Kristo o si Satanas. Di na mahitabo. No, murag ning kang-ang utok no, murag tigbadles tingali to, ngano man to suyop tingali kay ngano man ning man mo tunong ning una-huna ani. So mao din nga kinahanglan tang mamili saa man ta. Unya unsaon na to pag-ila? Unsaon na to nga hinay-hinay nga ma-build up ang gingharian sa Dios diri sa atong kasing-kasing. Magsugod yun siya kung unsaon na to pag-defeat ang ordinary attack sa yawa nga mao ang temptation. Kay ang gingharian sa kangitngit daghag invitation nga mahagbong ta sa pagpakasala. Nganong gialaw sa Ginoo nga matintalon ang tao sa yawa? Kay ang temptation di ay mauni siya ang sukdanan, mauni siya ang muprove kung unsay naa sa atong kasing-kasing. Ma-prove during temptation kung kinsa ang atong gihigugma. Kay sayon ra kayo pag-ingog, I love you Lord. Pero wa lagi nato giuli lagi ng kwarta sa gobyerno lagi atong gikawat. Sayon ra kayo pag-ingog, I love you Lord. Ingani ha mga politiko, hangyo lang ni. Panahon karong eleksyon ayaw mo pamalit. Unya mamalit man tungod sa kahadlok nga di mo daog. Unya ra ba inig kadaog na nga namalit og boto mo are sa parokya magpamisa, misa pasalamat sa mga butong gikawat. Kinsa man ginuuha inyong gipasalamatan. Di ba na dakong bugal-bugal nagpamisa, nagtuo kaha nga ang Ginoo nalipay sa maong pagpanglimbong. Mo na nga, madayag. Sayon kayong pag-ingon, I love you, Lord. Pero ang atong mga binuhatan, maoy mo prove kung nahigugma bagyot ta sa Ginoo. Mo na nga, temptation, nga kamo pong mga mudawat, pag-uwan-uwan, wa pa ninyo na makumpisa, pankumpisal na in taon mo.
Kusog ra ba mo nga ini communion jawa ra ba mo kumpisal nga nakadawat pikas o pikas? Temptation man na, temptation sa kwarta. Mao na mga igsuon nga ang mga tentasyon di ay magpamatuod siya kinsay naa sa atong kasing-kasing. Pareha ragod na sa manag-uyab o magtiayon, ma-prove ang ilang nga tinuod ang iyang paghigugma during temptation. Ibutang ta abroad imong bana. Ma-prove jud na kung nahigugma ka sa imong bana, kung naay imong silingan nga tig panintal nimo, di ka mo kagat. Ma-prove nga tinuod ang gugma. Pero katong mga tao nga, okay raman brad, basta di masakpan, wa jud na mahigugma. No? Okay ba, bro? So, karon usa pay lain natong hisgutan. Do not feed the demons. Ang yawa di ay mura na siyag iro nga way tag-iya. Kanang iro nga way tag-iya, mupuyo na sa atong balay kung pakanon nato na kanunay. Nga na pod ang yawa. Naglibot-libot ra na siya sa palibot. Unya karon, kung ato ng pakanon, mupuyo na, maanad. Unsa may mga pagkaon sa yawa, unforgiveness, anger, victim mentality, bisag ikaw sadaan, ilubag ang istorya, ipost sa Facebook, ikaw na ang biktima. Unsa ang biktima, mauna no isa la rin. Victim mentality, fear, grabing kahadlok. Maunang maghabak kay mahadlok mo dutlag barang, way salig sa Ginoo. Maunang nay mga liminister dot sa Bohol, dagkog kuros, dagko pug habak. Kay ug mo kagar kuno si Kristo, mapalpak si Kristo, naay reserve. Fear man na. Fear. Sunod, isolation. Di na taganahan mo involved sa simbahan. Mo isolate na ta. Mabata ng uban kay ning isolate naghikog. Social being man ta, nakinahanglan mata sa laing tao. Magical thinking and superstitions, maunay ganahan sa yawa, mga patutuo. Narcissism and arrogance, kining pagka-arrogante, pagka-self-centered. Judgmentalism. So kana siya, mauna siya yung mga pagkaon sa yawa. Unsa man nato, ato nang isalikway tanan sa atong kasing-kasing. Mangayo tagtabang sa Ginoo, mag-devotion ta sa Santos nga Rosaryo, sa Divine Mercy, musimba ta kanunay, mupaduol ta sa mga sakramento, mutubo ang atong pagigugma sa Ginoo. So dinhi na lang kukutob, daghang salamat ug maayong gabi.